Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan ka sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan at sinasamba ka namin sa pamamagitan ng kalakasang nagmumula sa iyo, sa pamamagitan ng biyaya na nanggagaling sa iyong kabutihan. Salamat po sa buhay at sa katawang hiram ay ibinigay mo sa amin para maging tahanan ng iyong banal na Espiritu. Pamagamit namin ang aming mga sangkap ng katawang ito para sa iyong kapurihan. Tulungan mo po kami sa isang bahagi ng kasulatan na magtuturo sa amin ng tamang atensyon at tamang puso sa pagtulong sa kapatid. Sa iyo ang kapurihan at pasasalamat. Dinadambana namin sa iyo ang aming mga puso. Siyasatin mo ang aming mga kalooban. At ituwid mo sa lahat ng mga pagkakamali nito. At patnubayan mo po kami sa mga bagay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating paksa sa gabing ito ay ang doktrina ng Panginoong Hesukristo sa pagbibigay. At ang ating talata ay nasa Mateo 6, 1 hanggang 4. Mateo 6, 1 hanggang 4. Mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harapan ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Kaya nga pagka ikaw ay naglilimos ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan upang sila'y mga kapuri sa mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Datapwat pagka ikaw ay naglilimos o ikaw ay nagbibigay, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang ang iyong paglilimos ay malihim, at ang iyong Ama na nakakita sa lihim ay gagantihan ka. Ang salita ng Panginoon, Matthew chapter 6 verse 1 to 4. Ang pagtulong sa kapwa ay hindi bagong katuruan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa palagay ko, ito ay nakatatak na sa konsyensya ng tao na dumamay, sumaklolo kapag nakakita siya ng taong nangangailangan. Nag-iiba na lamang ito at hindi na ito napapansin sa panahong ito na maraming tao na ang walang konsyensya at parang walang konsyensya sa lubos na pagiging makasarili at sa spirito ng pakinabang na mayroon sa sanlibutan. Pero sa totoo lamang, nasa konsyensya pa rin ng tao ang pagiging mahabagin. Ang pagnanasa na makatulong sa kauunlad ng pamayanan. At hindi nagpapahuli rito ang relihiyon ng mga Hudyo. Ang pagtulong sa kapwa, ang paglilimos, ang pagtulong sa mahirap, ay bahagi na ng relihiyong Hudyo. Sa lumang tipan, maliwanag na ipinag-utos ng Panginoong Diyos na kalingain ng mga nahihirapan, ang mga mahihirap, mga nangangailangan, at ang mga kapwa na nasa kagipitan. Ito ay tinuturing sa Biblia, sa lumang tipan, na katuwiran sa harapan ng Diyos. Kaya kung meron kayong hawak na diglot, nakikita ninyo kung bakit sa King James Version, alms ang nakalagay sa 6:1. Subalit sa Tagalog ay nakalagay katwiran
Tama ang pagkaagamit ng translation sa Tagalog sapagkat ang itinutukoy niyang pagbibigay upang magpakita ng katuwiran. Tignan natin sa Deuteronomy chapter 24. Deuteronomy chapter 24 verse 12 hanggang 13. Sinabi rito na ang mga nagpapautang ay inuutusang isauli ang sanla sa mahirap bago lumubog ang araw. Verse 12. At kung siya ay taong mahirap, ay huwag kang matutulog na may sangla niya. Iyong ang isasauli sa kanya ang sanla paglubog ng araw, upang siya'y matulog sa kanyang damit at pagpapalain ka. At magiging katuwiran mo sa harap ng Panginoon mong Diyos. So sila'y nagpapahiram sa mga mahihirap nilang kapatid. At nagsanla ang kapatiran sa kanila. Kung talagang kailangan kunin ang sangla, kunin ang sangla. Pero huwag kang matutulog na yung sinangla sa iyo ng kapatid mo ay hindi mo ibabalik. Nakikita natin na hindi lamang ito pagsunod sa batas. Ito ay pagpapakita ng habag sa kapwa. At higit sa lahat, sabi ng Panginoon, ang ginawa mong pagtulong sa iyong kapatiran ay magiging katuwiran sa harapan ng Diyos. Psalms chapter 37 verse 21. Psalms chapter 37 verse 21. Ang masama ay humihiram at hindi nagsasauli. Ay nangungutang na hindi nagbabayad ay ugali ng taong masama. Ngunit ang matuwid ay nahahabag at nagbibigay. Dugsungan natin sa binasa ng kapatid natin kanina sa Psalms 112 verse 9. Kanyang pinananabog o isinasabog, ang larawan nito ay kagaya na naghahasik ng binhi. Ang pagbibigay ng marami ay umaani ng marami. Kaya sinabing kanyang pinananabog, kanyang ibinibigay sa mapagkailangan. Ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. Ang kanyang sungay, pag sinabi sa lumang tipan na sungay, ito ay nangungusap tungkol sa kalakasan. Ang kanyang kalakasan ay matataas na may karangalan. So nakita natin na ang taong may takot sa Diyos ay maluwag sa pagbibigay sa dukha at ang kanyang pagiging matuwid ay mananatili magpakailanman sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin, sa perspektibo ng mga Hudyo, ang pagtulong sa kapwa ay hindi na bago at lalong hindi ito optional. Ito ay ebidensya ng kanilang pagiging matuwid. Ngunit dito pumapasok ang pagtutuwid ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi niya itinatanggi ang pagbibigay. Hindi niya inaalis ang tungkulin. Subalit kanyang itinatama ang uri ng katuwiran na ginagawa ng mga tao. Sapagkat posible na gawin ng tao ang iniuutos ng Diyos, ngunit gagawin niya ito sa paraang hindi nakalulugod sa Diyos. Itinuro ng Panginoon na ang katuwiran ng mga anak ng kaharian na hindi lamang nasusukat sa gawa. Importante ang gawa bilang ebidensya ng pananampalataya. Pero kung sa palagay ng sino man na porkit siya'y gumagawa ng mabuti sa kanyang kapwa ay maiiwas niya na ang kanyang puso sa harapan ng Diyos, siya'y nagkakamali pa rin. Kaya't ang paggawa ng mabuti ay hindi dapat hinahaluan ng paghahanap ng kapalit na ipinangaral na nung una. Maging ito man ay papuri
pagkilala, kasikatan, pag-inam ng reputasyon. Ang mga anak ng kaharian ay tinawag hindi lamang umibig sa kapwa, kundi umibig maging sa kaaway at gumawa ng mabuti kahit walang inaasahang balik. Kaya sa Matthew chapter 6 verse 1, hindi kinontra ng Panginoon ang pagbibigay. At hindi rin ito nangangahulugan na kinukontra din ng Panginoon yung pagbibigay na naayon sa pampublikong pagbibigay. Halimbawa, may mga pagkakataon sa banal na kasulatan na may mga taong nagbigay ng hayagan na may nakakita ng iba na hindi itinuwid ng ating Panginoong Jesucristo. Halimbawa, yung babae doon sa Betania. Sa John chapter 12, ng ating Panginoong Jesucristo ay malapit ng hulihin at siya'y mamatay sa krus. May isang babae na nagbasag ng mamahaling pabango at ibinuhos sa ulo at sa paa ng ating Panginoong Jesucristo, na maraming nang hinayang sa mahal na pabango na ibinuhos ng babae sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ay ginawa na maraming nakakita at hindi itinuwid ng ating Panginoong Jesucristo. Ganon din naman, maaalala natin sa Lucas na merong babaeng balo na nagbigay ng 2 kusing sa templo. Nasaksihan nyo ng marami at pinuri pa ng Panginoon yung handog ng babae sapagkat yung 2 kusing na yon ay sukat na ng kanyang ikabubuhay. Samantalang maraming nagbigay ng marami na yun ang sobra nila. Yun ang kanilang sobra. Kung kaya nila ibinigay sa templo sapagkat wala silang paggagamitan. O hindi naman kaya sa gawa ng mga apostoles. Sa Book of Acts, nakakita natin si Barnabas. Pinangalanan si Barnabas bilang halimbawa ng pagbibigay, palibhas sa Levita na may lupa. Ibinenta niya ang kanyang lupa at pagkatapos ibinigay niya sa gawain ng Diyos ang pinagkakitaan, ang pinagbilhan ng kanyang lupa. Yan ay public na pagpapakita ng pagbibigay. Sa 2 Corinthians chapter 8 hanggang 9, ginamit ni Apostol Pablo ang patotoo ng mga taga-Macedonia upang hikayatin ang mga taga-Corinto na magbigay ng tulong sa mga mahihirap na kapatid sa Judea. Sa makatuwid, hindi basta pinag-uusapan dito kung sikreto yung binigay mo o hindi sikreto sapagkat may mga pampublikong pagbibigayan. May mga turo sa Biblia kagaya ng 1 Corinthians 16 na merong public na pag-aabuluyan at pagtitipon na mga pagpapalang gugugulin sa gawain ng Diyos. Pero anong intensyon dito? Tinutuligsa ng Panginoon ay ang layunin kung bakit ito ginagawa. Mag-ingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong katwiran sa harap ng mga tao upang kayo'y makita nila. Dito nahahayag ang problema, ang panganib. Maaring tayo ay nagbibigay pero ang tunay nating hinahanap ay yung mata ng mga tao at hindi ang pagsang-ayon ng Diyos. Maaring tayo ay tumutulong pero ang ating puso ay naglilingkod sa sarili nating pangalan, sa sarili nating patotoo at hindi sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Yun ang problema na tinutukoy ng ating Panginoon dito. Kaya ang tanong sa gabing ito, sa ating pagbabasa sa Mateo 6, 1 hanggang 4, ay hindi kung ikaw ba ay nagbibigay. Ako ba ay nagbibigay? Hindi yan ang tanong. Kundi ang tanong, sino ang nais kong makakita ng aking pagbibigay? Kaninong mata ang hinihintay ko? Kaninong papuri ang gusto kong marinig?
kanino ba talaga nakatuon ang aking katuwiran sa aking pagtulong sa aking kapatid? Bakit ganito ang turo ng ating Panginoong Hesus? Una, upang ilayo ang kabutihan ng Kristiyano sa pagkukunwari ng mga mapagpaimbabaw. Maganda ang pagtulong, maganda ang pagbibigay, pero masama ang pagkukunwari at masama ang pagpapakitang tao. Gustong gawin ng Panginoon na yung mabuting gawain ng Kristiyano ay maging mabuti mula sa puso. At sila'y gumagawa ng mabuti hindi upang makita at purihin ng tao. Pangalawa, ganito ang turo ng ating Panginoong Jesucristo upang ituon natin ang ating puso sa Diyos. Sapagkat ang tunay na gantimpala ay hindi nagmumula sa tao. Sa totoo lamang, ang gantimpalang nagmumula sa tao lumilipas. Kundi mula sa Ama na nakakakita ng lahat ng bagay, nakakita ng ating intensyon, nakakita ng ating puso, nakakita ng ating isip. Dalawang balangkas sa pangangaral. Una, ang pagtutuwid sa paimbabaw na pagbibigay. Ang pagtutuwid sa paimbabaw na pagbibigay. Yan ay verse 2 hanggang verse 3. Pangatlo, ang pagtutuon ng puso sa Panginoon sa pagbibigay. Verse 3 hanggang verse 4. Yan ang balangkas ng pangangaral sa talatang binigay sa atin ngayon. Basahin natin, verse 2 hanggang verse 3. Kaya nga, pagka ikaw ay naglilimos, huwag kang tumugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila'y mga kapuri sa mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang ganti. Dahil ang pagbibigay ay kinikilala na bilang katwiran sa relihiyon ng mga Hudyo, naging madali para sa mga Pariseyo at sa mga mayayamang Hudyo na gamitin ito bilang entablado ng kanilang sariling kabanalan. Maraming mahirap sa kanila, pero meron din namang mga mayayamang Hudyo. At dahil matuwid ang magbigay, madali para sa mga mayayaman na magbigay sa mga mahihirap. At hindi lamang sila nagbibigay, talagang ipinapakita nila ito. Sa mga sinagoga, merong tagapagpakilala sa kanila. May tumutugtog ng trumpeta sa unahan nila. Meron silang mga sariling mga tagasunod dahil sa kanilang ugali ng pagbibigay. Ginagawa nila ito sa lugar ng maraming nakakakita. At kung naalala ko, parang ganito rin ang paraan ng pagkuha ng boto sa sinaunang imperyo ng Roma. Kapag meron silang gustong mataas na posisyon sa kanilang Senado, ang mga mayayamang tao ay naghahagis ng mga barya sa mga mahihirap. Kinukuha nila ang pabor mula sa mga tao, sapagkat ang Roma ay isang republika. Ang punto, hindi sila nagbibigay para tumulong. Nagbibigay sila, tumutulong sila para mapansin. At mas masahol pa, ang kanilang pagbibigay ay naging takip sa kanilang tunay na kalagayan. Sinabi sa Kawikaan na ang regalo nakabubulag. At sa mata ng mga taong tumatanggap ng tulong sa mga taong ito na mapagpaimbabaw, matuwid sila. Sapagkat hindi na pag-uusapan yung kasamaan ng mga taong ito sapagkat sila'y nagbibigay.
Ginagamit nila ang limos para pagtakpan ang kanilang kasalanan sa kanilang pang-aapi at ang kanilang maling pakikitungo sa kapwa. At ito mismo ang itinuwid ng Panginoong Hesukristo sa Mateo 23. At basahin natin, Mateo 23 hanggang 23. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nagbibigay kayo ng ikapu, ng yerba buena at ng anis at ng kumino, at inyong pinababayaang hindi ginagawa ang lalong mahahalagang bagay ng kautusan. Nadilit iba ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya. Datapwat dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaang di gawin yaon ng iba. Bibigay kayo ng ikapu, pero ang sama ng ugali nyo sa kapatid nyo. Yung mga importanteng bahagi ng kautusan, pinababayaan ninyo, pero pinagtatakpan ninyo ang inyong pagkukulang sa inyong kapatid sa pamamagitan ng pagbibigay. Pag-iikapu sa templo. Kayong mga taga-akay na bulag na inyong sinasala ang lamok at nilulunok ninyo ang kamelyo. Saba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililinis ang labas ng saro at ng pinggan, datapwat sa loob ay puno sila ng panlulupig at katakawan. Ano yung panlulubig? Ano sa English yan? Extortion. Ba? Ikaw bulag na pariseyo, linisin mo muna ang loob ng saro at pinggan upang luminis naman ang kanyang labas. Naalala natin yung dalawang nanalangin sa templo. Ang sabi ng pariseyo, pinupuri kita o Diyos, sapagkat nagbibigay ako na ikapu ko linggo-linggo. At ako'y nag-aayuno. Hindi ako kagaya ng publikanong ito. At yun ang problema sa kanilang katuwiran na nakatuon sa panlabas, na hindi na nila siniyasat ang kanilang puso. Ang kanilang mas mabigat na malasakit ay ang kapurihan na nanggagaling sa mga tao, ang dahilan kung bakit ang hirap nilang manalig sa ating Panginoong Hesukristo. Marami sa kanila nakukumbinsi na sila sa salita ng Panginoon, pero hindi sila susuko sa Panginoong Hesus. Naalala ko yung mayaman na gustong pumasok sa buhay na walang hanggan, na nasunod niya ang lahat ng kautusan, pero nang sinabi sa kanya ng Panginoon, meron ka pang kulang, ibenta mo lahat ng ari-arian mo at sumunod ka sa akin. Hindi niya magawa. At sinabi ng Panginoon, mga anak, napakahirap para sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Nandun na yung pagiging matulungin. Nandun na, sapagkat kaya nilang magbibigay sila, pero totoo, hindi nila kayang talikuran ang lahat para sa pananampalataya kay Kristo. Anong sabi ng Panginoon? Basahin natin sa John chapter 5 verse 44. John chapter 5 verse 44. Paano kayo makapananampalataya? Kayong nagtatanggapan sa isa't isa ng kaluwalhatian. Paano kayo mananampalataya sa akin? Sabi ni Kristo. Kontento na kayo na pinupuri kayo ng mga tao. Yan lang ang hanap ninyo. Na pinapalakpakan kayo ng mga tao dahil sa pagpapakitang tao ninyo, paano kayo sasampalataya sa aking salita? Hindi ninyo pinaghahanap ang kaluwalhatiang nanggagaling sa tanging Diyos. Kaya napakadelikado ng pagpapakitang tao.
Bumubulag ito sa tao sa tunay na pananampalataya kay Kristo. Para sa kanila, ang kayamanan ay sukatan ng tunay na pagpapala. Kung si Jesucristo ang Mesiyas, anong mapapala nila kay Kristo? Karpintero, mal-edukado, walang kayamanan. At kung ako ay Pariseo, mayaman ako, anong mapapala ako kung susunod ako sa iyo? Sa palagay ko, pinagpala na ako ng Diyos sapagkat mayaman ako at nakapagbibigay naman ako at marami naman akong taong natutulungan. Pero na-miss nila ang pagdating ng tagapagligtas. At sa tuwing si Jesucristo ay nangangaral patungkol sa walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon at itisod sila kay Kristo. Tignan natin sa Lucas, Luke chapter 16, verse 13 hanggang 15. Luke 16, verse 13 hanggang 15. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o di kaya'y magtatapat sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa, hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. At ang mga Fariseo na pawang maibigin sa salapi ay nakikinig ng lahat ng mga bagay nito at siya'y tinutuya nila. Tignan mo to, ayaw yumaman. Ang dami mo kayang magagawa pag marami kang pera. Minaliit nila si Kristo. Dahil sa ganitong klaseng doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Anong sagot ng Panginoon sa kanila sa verse 15? At sinabi niya sa kanila, kayo ang nag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao. Datapwat nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. At alam nyo, yung kasunod ditong kwento, yung kwento ni Lazaro at ng mayaman. Ay nasabi ng Panginoon, nakapagbibigay ka, bakit? Marami kang pera eh. Pero hindi ibig sabihin yan, pinagpala ka ng Diyos. Sapagkat sa kaharian ng Diyos, hindi ito pagkain at inumin. Ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay pagpapakumbaba. Ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay pagbabago ng puso. Maaaring gamitin ang mga material na bagay para sa Panginoon. Pero hindi pwedeng hindi babantayan ng puso ng tao. At ganito ang turo ng Panginoon para ang Kristiyano ay hindi mauwi sa pagpapaimbabaw. Sa madaling salita, ang kanilang katuwiran ay huwad. Ang panlabas nilang pagbibigay ay hindi patunay ng kabanalan, kung hindi panakip sa katiwalian. Mas marami pa yung ninakaw nila kaysa binigay nila. Mas marami pa yung kanilang ipinagkait sa Diyos kaysa sa kanilang ibinigay sa Diyos. Pero akala nila matuwid na sila sa harapan ng Diyos. Ang kanilang pagiging mapagbigay ay hindi pagsamba, kung hindi pagpapaganda ng imahe. At kung maaalala ninyo, yan din ang problema sa Santiago, Kabanata 2, na may mga Kristiyano na porkit may pumasok na nakasuot ng magarang kasuotan, yun na yung binigyan nila ng importansya. At yung mahirap nilang kapatid, pinaupo nila sa lapag. Yun ang tinutuligsa ng Panginoon dito na hindi pwedeng ganyan ang isip ng Kristiyano. Kaya tinawag sila ng Panginoon na mapagpaimbabaw dahil mga tao silang may maskara.
Pag walang-wala na sila, hindi na sila makapaglingkod sa Diyos. At yan ay isang malaking problema. May anyo ng kabanalan, ngunit ang puso ay malayo sa Diyos. At malinaw ang hatol ng ating Panginoong Jesucristo. Tinanggap na nila ang kanilang ganti. Ibig sabihin, kung ang habol natin ay papuri ng tao at pinuri ka ng tao, nakakuha mo na yung gantimpala mo, yan na yun. Pagkatapos nun, wala na yun. At babalik si Kristo sa kanyang kaluwalhatian, lahat ng ginawa mo na para sa tao, wala yung marka sa Diyos. Sapagkat sabi ng Panginoon, nakuha mo na yung gantimpala mo. Tinanggap na nila ang kanilang ganti. At wala tayong aasahan sa Diyos. Ganito ang paimbabaw na pagbibigay. Maingay sa harap ng tao, ngunit walang halaga sa harap ng Diyos. Kahanga-hanga sa paningin ng marami, ngunit walang kabuluhan sa hukuman ng ating Ama sa Langit. Pangalawa, ganito ang doktrina ng ating Panginoong Jesucristo sa pagbibigay sapagkat nais niyang ituon natin ang ating puso sa Panginoon. Verse 3 hanggang verse 4. Datapwat pagka ikaw ay naglilimos ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang ang iyong paglilimos ay malihim at ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Ang utos ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi lamang tungkol sa pagtatago ng gawa. Ito ay patungkol sa pagsisiyasat ng puso, paglilinis ng puso. Yung sinabing huwag malaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, hindi ito simpleng panawagan na manahimik ka pag may nagawa kang mabuti. Kung hindi ito ay pag-unawa sa kawalan ng pagpapahalaga sa sarili. Pag ginawa mo, gumawa ka ng mabuti sa kanan, ginawa mo na yon. Walang idinadagdag sa atin yun o anuman. At kung ginawa mo naman sa kaliwa, ginawa mo na yun. Hindi tumataas ang ating ranggo sa harapan ng Panginoon sapagkat marami tayong naiaambag sa Panginoon. Ibig sabihin, huwag mo nang gawing sentro ang sarili mo. Kahit ang sarili mong kabutihan. Hindi lamang natin dapat iwasan ang papuri ng iba. Iwasan din natin na hangaan natin ang sarili natin. Madaling sabihin, hindi, sa Panginoon ka tumingin. Pero totoo, bilib na bilib ka sa sarili mo. Yung ginawa mo sa kanan, pinapaalam mo pa sa kaliwa at hindi ka makamove on sa dami ng kabutihan mo. Sasabihin mo sa kapatiran, David, sa Panginoon ka tumingin. Pero totoo, nagiging bilib na bilib tayo sa sarili natin. Hindi yun nais ng Panginoon. Dito malinaw, ang tunay na katwiran ay hindi naghahanap ng audience kahit sa labas o kahit sa panloob. Sapagkat ang binibigyang diin ng Panginoong Jesucristo ay katapatan ng puso, hindi sa kasikatan ng gawa. Ayon sa Kawikaan 20 verse 6. Maraming tao ang magtatanyag bawat isa ng kanyang sariling kagandahang loob. Ngunit sinong makasusumpong sa taong tapat? Matagal na itong tinutukan ng Panginoon sa lumang tipan pa lamang. Madaling mag-broadcast ng gawa natin. Pero ang tanong, matapat ka ba?
Sabi mo, nagtatights ka. Nagtatights ka ba talaga? Lahat? Tinatights mo ba? Sabi mo, nag-o-offering ka. Nag-o-offering ka ba talaga ng nararapat para sa Diyos o nag-o-offering ka kung anong mabunot mo sa bulsa? Hindi tayo nag-uusap ng halaga. Ang pinag-uusapan natin, katapatan ng puso. At minsan dahil nakabunot na ang ating kaliwa, sinasabi na rin natin sa kanan, nakabunot na ako sa kaliwa, wag mo nang bunutin yung kanan. Kung kaya't, sa tuwing tayo'y nagbibigay, nahahadlangan tayo na maging daluyan ng pagpapala ng Diyos. Tignan natin sa Deuteronomy chapter 15 verse 7 to 11. Marami ang marunong magpakitang gilas sa kabutihan, ngunit kakaunti ang tunay at may tapat na puso. Makikita natin kahit sa lumang tipan, hindi lamang kilos ang inuutusan ng Diyos, kundi ano ang kalooban mo sa pagbibigay. Deuteronomy 15 verse 7 hanggang 11. Kung magkaroon sa inyo ng isang dukha na isa sa inyong mga kapatid na nasa loob ng inyong pintuang daan sa inyong lupang ibinibigay sa inyo ng Panginoon mong Diyos, ay huwag mong pagmamatigasin ang iyong puso, ni patitikumin ng iyong kamay ang iyong dukhang kapatid. Kung hindi iyong ibubuka ang iyong kamay sa kanya, bukas palad, at iyong ang pauutangin siya ng sapat sa kanyang kailangan, sa kanyang kinakailangan. Pag-ingatan mong huwag magkaroon ng masamang pag-iisip sa iyong puso, na iyong sabihin ang ika-7 taon ay taon ng pagpapatawad ay malapit na, at ang iyong matay magmasama laban sa iyong dukhang kapatid at hindi mo siya bigyan, at siya'y dumaing sa Panginoon laban sa iyo at magiging kasalanan sa iyo. Ano yung binabanggit niya na ika-7 taon? Sapagkat sa Israel, kapag naging alipin ang tao sa mayamang kapatiran, hanggang 7 taon lang siya magseserbisyo. At sa dulo ng ika-7 taon, palalayain niya ang kanyang kapatid na bibigyan niya ng pera na makapagsimula sa ika-7 taon. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kang mag-iisip ng masama sa kapatiran mo, na baka sabihin mo, malapit na ang ika-7 taon. Hindi ko to bibigyan, hindi ko to palalayain, hindi ko to patatawarin. Sabi ng Panginoon, pag-ingatan mong huwag magkaroon ng masamang pag-iisip sa iyong puso. At ang iyong matay magmasama laban sa dukha mong kapatid at hindi mo siya bigyan pag siya'y dumaing sa Panginoon. Magiging kasalanan sa iyo. Verse 10, siya nga'y bibigyan mo at ang iyong puso'y huwag magdamdam pagka binibigyan mo siya. Nasa lumang tipan pala yun. Pag binigyan mo ang kapatid mo, kalimutan mo na binigyan mo ang kapatid mo. At huwag kang magdamdam. Sabihin mo, dapat pala, di ko na to binigyan. Dapat pala, di ko na to tinulungan. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang magdamdam sa Kanya pagka binigyan mo siya, kapag tinulungan mo siya, sapagkat dahil sa bagay na ito'y pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos. Sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng hipuin ng iyong kamay. At bakit ganito ang turo ng ating Panginoon sa Israel? Sapagkat hindi mawawala ng dukha sa lupain kailanman. Kahit anong asenso ng iglesia, ng komunidad ng Panginoon sa lugar na ito, kahit maraming mga kapatid dito na magsipag-angat ang buhay,
hindi maiiwasan na maraming magiging mga kapatid na mahirap, hindi mauubusan yan. Kaya't aking iniuutos sa inyo na aking sinasabi, bubukhayin mo ang iyong kamay sa iyong kapatid na nagkakailangan sa iyo at sa dukha mo sa iyong lupain. Hindi lamang iniutos ng Diyos na magbigay ka. Tumulong ka sa kapatid mo. Tumulong ka sa gawain. Ibigay ang ikapu, ibigay ang mga handog. Hindi lamang ganun ang sinasabi ng Panginoon. Kung hindi sinasabi ng Panginoon, huwag mong pagmamatigasin ang iyong puso. Huwag kang manghihinayang sa pagbibigay, huwag kang magdamdam sa pagbibigay, huwag kang mag-isip ng masama laban sa nangangailangan. Sa pangailangan ng iyong kapatid at sa pangangailangan ng gawain ng Diyos. Ibig sabihin, posible tayong magbigay pero mali ang ating puso. At sa harap ng Diyos, hindi iyon katuwiran, iyon ay kasalanan. Kaya't ang tunay na pagbibigay ay nakatuon sa Ama na nakakakita sa lihim, hindi sa tao. Kahit minsan ilihim mo sa tao yan, pero ipagkakalat mo naman kapag wala na. Hindi yun yung lihim na tinutukoy. Kung hindi yung nakikita ng Diyos na lihim, na walang ibang nakakakita kung hindi Diyos lang. Hindi sa sarili, kundi sa Diyos na siyang huhusga ng ating puso at magbibigay ng tunay na gantimpala. Sapagkat mga kapatid, ang gantimpalang ito hindi pansamantala. Ito ay kaugnay ng kayamanang walang hanggan. Sa totoo lang, kung tama ang ating pagbibigay at pagtulong, isang bagay ang mahuhubog sa atin, hindi tayo magiging makasanlibutan. Kung tama ang iyong attitude sa pagbibigay at pagtulong sa gawain, hindi ka magiging worldly. Bakit? Nagbibigay ka, hindi para sa daigdig kung hindi para sa Panginoon. Tignan natin sa Mateo 6. At ito'y magiging paksa na rin natin sa mga susunod na linggo sapagkat nasa chapter 6 na tayo. Punta tayo sa Matthew chapter 6 verse 19. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang mga tanga at ang kalawang. At dito'y naghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kung hindi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang mga tanga, kahit ang kalawang. At dooy hindi naghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Kung tama ang ating pagbibigay, hindi tayo magkakaroon ng pag-iisip na yung kapatid na tinulungan natin parang mas mababa kaysa sa atin. Hindi ibig sabihin na tulungan natin ang kapatid natin na katataas na tayo. Mahiya kayo kung tinatawag kayo ng kapatid nyo na boss. Bakit? Meron kaming boss sa langit. Huwag mong gaganyanin ang kapatid mo. Hindi ka pagpapalain ng Panginoon. Kahit pa maging katulong mo yan sa bahay, ituring mo yan na kapatid mo at ibigay mo sa kanya ang kailangan niya, pero huwag mo siyang pagmamalupitan. Huwag mo siyang titignan na mas mababa kaysa sa iyo. Bakit? Sapagkat magkakapatid tayo sa Panginoon. Kung gusto ninyo, alilain ninyo yung mga walang Diyos, pero huwag ang mga kapatid. Bakit? Sapagkat tumitingin ang Panginoon galing sa langit. Nakikita niya lahat ng ating ginagawa. At sinasabihan din naman natin ang mga kapatiran na binibigyan ng pagkakataon ng mga kapatiran, kahit hindi ka singilin at hindi ka bigyan, kahit hindi ka itratong mababa ng kapatiran mo, magpakita ka naman ng respeto. Sapagkat sinasabi rin naman sa aklat ng Kolosas, kayong mga lingkod, maging masunurin kayo sa inyong mga amo. Parehas yun. Hindi kailangang igiit yun galing sa itaas. Subalit,
Kung ang espiritu natin pareha-parehas ay magpasakop sa isa't isa, hindi dapat mawalan tayo ng respeto. Nakakatulong man tayo o hindi. Sapagkat mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Sa ganun, maging malinaw tayo sa gabing ito. Ang ganitong uri ng puso ay hindi likas sa tao. Ito ay bunga ng biyaya lamang ng Panginoon. Sa 2 Corinthians chapter 8 hanggang 9, at ito ay maraming beses na ginagamit sa pagtuturo sa pagbibigay, maliwanag na ipinapakita na ang Diyos ang sentro ng tunay na pagbibigay at hindi ang tao. Mahaba ito kung ating iisa-isahin ang talata. Pero magbibigay lang tayo ng atensyon sa 2 punto. Una, ang pagiging mapagbigay ay nagmumula sa biyaya ng Diyos. 2 Korinto. 2 Korinto 8. 1 hanggang 5. Bukod dito mga kapatid, ay ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung paanong sa maraming pagsubok sa kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumasagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Sapagat ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatotoo ako, at higit pa sa kanilang kaya, ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Makikita natin mga kapatid sa binasa natin na sa kaharian ng Diyos, hindi kayamanan ang sukatan ng pagbibigay. Hindi ito kakayahan o ginhawa sa buhay. Hindi ibig sabihin na ang kapatid natin ngayon ay nagtatagumpay sa negosyo ay makapagbibigay siya, at hindi rin ibig sabihin na ang kapatid natin ay bagsak sa negosyo ay hindi na siya gagamitin ng Diyos. Anong nakasulat dito? Ang mga taga-Macedonia, paanong sa maraming pagsubok at sa kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at kanilang malabis na karukhaan. Nakita mo ba yung tatlong negatibong bagay doon? Pagsubok, kapighatian, at karukhaan. Hindi basta karukhaan, lubhang karukhaan. Sa King James Version nakalagay, deep poverty. Na kahit saang panahon, ang Kristiyano ay palaging nasa alanganin. At kung sanlibutan lang ang ating magiging batayan kung bakit kaya natin maglingkod sa Diyos, lagi tayong nailalagay sa pangangailangan. Subalit anong meron? Sa kabila ng mga bagay na iyon na nagana ang kanilang katuwaan, naging masaya sila. At sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Hindi pinag-usapan dyan kung may maibibigay sila. Ang pinag-usapan dyan sa biyaya ng Diyos ay masaya ba sila sa kanilang pagtulong. Ang pinag-usapan dyan ay meron ba silang kagandahang loob. Meron ba silang mabuting kalooban sa kanilang kapatid? Natitiis ba nila yung kahirapan ng kanilang kapatid o hindi? Natitiis ba nila yung karukhaan ng kanilang gawain o hindi? At doon pumapasok na una, tumulong sila sa level na kanilang kaya. Verse 3, ayon sa kanilang kaya. Pero dahil sa hindi tumitigil ang pagsubok at kapighatian, anong kasunod? Nakasulat sa banal na kasulatan, at ako'y nagpapatotoo at higit pa sa kanilang kaya.
So umpisa makakatulong tayo sapagkat kaya natin. Pero habang tumatagal tayo, bibigat ng bibigat at hahamunin tayo ng Panginoon sa ating pananampalataya. At patindi ng patindi ang pagtutulungan natin sa charity works, sa mission works, sa building project. Pero kung hindi tayo magkakaroon ng tamang puso sa harapan ng Panginoon, mamimiss natin ang biyayang ito ng Panginoon. Nalubhang ipinamanhik sa amin. Isipin mo, sila pang nakiusap. Pwede ba kaming tumulong? Madaling magtanong na, pwede ka bang tumulong? Pwede ka bang magbigay? Pwede ba tayong umalalay sa gawain ng Panginoon? Pero itong mga taong to, sila pa ang nagsabi, sige na, tanggapin mo na to. Nangangailangan din kami, pero kailangan mo to. Isipin mo, kung sa modernong Kristyanismo, ganyan ang ugali ng mga Kristiyano. Kailangan, pero para sa gawain ng Panginoon. At hindi nila uunahin yung kanilang mga sarili. Mas importante pa sa kanila na maganda ang paningin sa kanila ng ibang tao. Pero hindi nila iniisip, maganda ba ang tingin sa iyo ng Panginoon, sa iyong puso? Paano nangyari yun? Verse 5. At ito'y hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Saan ang galing yung biyaya na yun? Sapagkat natutunan nilang isuko ang kanilang sarili sa Panginoon. Ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. At sinabi ni Apostol Pablo, sa amin, bakit sa amin? Sapagkat yung proyekto ng pagtulong sa Jerusalem, hindi naman talaga nakita yun ng maraming mga taga Macedonia. Naniwala sila sa sinabi ni Apostol Pablo. Mga kapatid, alam nyo ba, nahihirapan ng mga kapatid natin sa Jerusalem. Padalhan natin ang tulong. So, tinulungan nila yung kanilang mangangaral na pagtulungan ang gawain ng Panginoon. Ayon sa kalooban ng Diyos. Diba? Kaya hindi tayo basta tumutulong lang, tumutulong tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kung naintindihan natin ang kalooban ng Diyos, gawin natin kahit palagpas sa ating kakayanan. Sapagkat mabiyaya ang Panginoon. Kaya kahit sa gitna ng kahirapan, kapag ang tao ay nagkaroon ng pusong hinawakan ng biyaya, nagiging daluyan siya ng pagpapala. Maraming paraan para makibahagi sa mga kapatid. Maraming paraan para makibahagi sa ministeryo. Maraming paraan para mapagaan ang pasanin upang makapagpatuloy ang buong iglesia. Ibig sabihin, hindi hadlang ang kakulangan. Ito ang panahon na ang mga iglesia mayayaman at may pera pero napakaraming Kristiyanong walang matuwid na pamumuhay. Kapag nakapagpatayo na sila ng kapilya at meron silang programa na well-funded, yun na yun. Yun na yung anyo ng kabanalan. Mga kapatid, hindi ganoon. Tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano niya tayo gagamitin sa pinakamababang level, sa pinakapanloob na level ng paglilingkod. Upang sa ganoon, anuman ang ating ginagawa, isinasaalang-alang natin ang pag-usad ng mga kapatid natin sa iglesia. At yung pangalawang prinsipyo na makikita natin sa 2 Corinthians 9, minamahal ng Diyos ang masayang nagbibigay.
So ang pagbibigay ay nagmumula sa Diyos, at ang pagbibigay ay tinutulungan ng Diyos hanggang sa magampanan at mabuno yung pangangailangan. 2 Corinthians 9:6. Datapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagyana ay mag-aani naman ng bahagyana. At naghahasik na sagana ay mag-aani lamang ng sagana. Mag-aani naman ng sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob. Diba? Tunog Deuteronomy. Na binasa natin kanina. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. O tumulong tayo kasi kailangan eh. Obligasyon. Hindi. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Saan ang gagaling yun? Sa pagpapasya ng puso. Hindi dapat sapilitan ang pagbibigay. Hindi dapat puwersahan. Sa totoo lamang dapat ang pagbibigay ipinaghahanda. Basahin mo sa verse 5. Iniisip ko ngang kailangang ipamanhik sa mga kapatid na mga unang pumariyan sa inyo at ihanda agad ang inyong abuloy na ipinangako ng una upang ito'y maihanda na gaya ng abuloy at hindi gaya ng sapilitan. Ihahanda mo yung pagbibigay mo. Hanggat mailagay mo sa sobre, ipanalangin mo sa Panginoon, ipanalangin mo ang puso mo. Humingi ka sa Panginoon ng kasiyahan. Paano ipinapakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa mga taong masaya sa pagbibigay? Paano ipinapakita ng Diyos ang kanyang kasiyahan, ang kanyang pagmamahal sa mga taong masayang magbigay? Verse 8, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo. No, pag sinabing biyaya, hindi natin pinag-uusapan diyan na pag nagbigay ka ng 10,000, babalik 1,000,000. Pag sinabing biyaya, buong pagkatao yan. Hindi ka lang tutubo dapat sa negosyo mo. Gagaling ka pa sa pagnenegosyo. Hindi ka lang basta kikita. Magkakaroon ka ng matuwid na gabay sapagkat binibiyayaan ng Diyos ang ating mga diskarte. Kung tayo'y masaya sa pagtulong sa mga kapatid na nangangailangan at sa gawain ng Panginoon. Upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabubuting gawa. Diba? Saan ka mananagana? Hindi basta sa pagbibigay, mananagana ka sa bawat gawang mabuti. Sa makatuwid, hindi uubra na natututo lang tayong magbigay na hindi tayo sumasali sa gawain ng Diyos. At ang pagbibigay ay hindi bayad para tayo ay exempted na sa mga bagay na kailangan nating ipaglingkod sa Panginoon. Gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang magbigay sa mga dukha, ang kanyang katuwiran ay mananatili magpakailanman. Kinote ni Pablo, yung nasa Psalms 112. Kaya magbigay ng hindi napipilitan, tumulong ng hindi napipilitan. Huwag magtago ng hinanakit pag tumutulong. Kung gusto mong makatiyak, makibahagi ka sa administrasyon ng pinansyal upang sa ganun makita mo kung paano binibiyayaan ng Diyos yan na siya ay managana. At para maiwasan ang pandarayan ng puso, ilagay natin sa charity works ang lahat ng tulong natin sa kapatid. Upang sa ganun, sa bawat tulong natin, hindi tayo nakikita kung hindi yung ministeryo ng iglesia bilang isang katawan.
Sapagkat madaya ang puso, kunwari ka pa ayaw magpabayad, pero pag nagkwento ka, nagpaparinig ka. Hindi nagbibigay para may kapalit, kundi nagbibigay ng may kagalakan sapagkat ang puso ay nakatuon sa Diyos. Sa totoosin nga, dapat ang ibinibigay natin sa kapatid natin, buhay. Buhay. Kaya kailangan lumago tayo sa pananampalataya. Kasi hindi palaging ayuda ang sagot sa lahat ng problema ng mga kapatid natin. Kailangan dyan pagyamanin ng Diyos ang mga buhay natin. Kung ano ang meron tayo sa buhay natin, yan lang ang pwede nating gamitin sa kanila. At anong klaseng buhay ang ibibigay natin sa Panginoon? Sa pananampalatayang ito, hindi pwedeng laway lang ang puhunan. Kung nananampalataya ka sa Panginoon, ipupuhunan mo ang iyong buhay, ang lakas mo at ang oras mo. At sa dulo niyan, wala kang mapapala. Pero paano mo makikitang minahal ka ng Diyos sa ginawa mo? Wala kang napala sa mga tao, pero nanagana ka sa lahat ng mabuting gawa. At habang nananagana ka sa lahat ng mabuting gawa, marami kang ideas, marami kang paraan ng paglilingkod. Sapagkat saan ba nagiging handa ang tao? Hindi ba sa disiplina ng salita ng Diyos? 2 Timothy 3:16 hanggang 17. Kaya basahin natin sa 1 John 3:16. Dito nakikilala natin ang pag-ibig, sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin. At nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Pangwakas na panawagan. Ang tanong, saan ang gagaling ang ganitong puso na ayon sa Panginoon? Dito pumapasok ang pinakaugat ng lahat ng katuwiran na narinig natin sa gabing ito. 2 Corinthians 8:9, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat siya'y mayaman, gayon may nagpakahirap dahil sa inyo, upang kayo'y magsiyaman sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Ito ang ebanghelyo ng pagbibigay. Si Hesukristo ang nagbigay ng halimbawa ng pagbibigay. Sa pagbibigay niya ng buhay, hindi siya nagkamit ng papuri ng tao. Sa totoo niyan, habang nagsasakripisyo sa krus, hindi tumitigil ang mga tao katutuya sa Kanya. Katutukso sa Kanya. Kung ikaw ang Kristo, bumaba ka sa krus, iligtas mo ang iyong sarili. Kung reputasyon ang ipinaglaban ng ating Panginoong Hesukristo sa krus, hindi niya kailangan magpapako sa krus. Sa katotohanan, sinasabi sa Hebreo, kanyang niwalang kabuluhan ang kanyang reputasyon. O sa Pilipos, chapter 2. Sa Hebreo sinabi, hindi niya pinansin yung pag-upasala sa kanya ng mga tao. Kaya hindi tayo nagsisimula sa doktrinang magbigay ka o magbigay kayo. Hindi. Nagsisimula tayo sa aral na tinanggap mo ba si Kristo? Nakilala mo ba si Kristo? Tumanggap ka ba kay Kristo? Naranasan mo ba sa buhay mo ang katapatan at pag-ibig ng Diyos? Siyang tunay na mayaman at iniwan niya ang kanyang kaluwalhatian.
Siya ang tunay na walang kakulangan. Subalit nagpakahirap. At sa totoo lamang, malalim ang kanyang kahirapan. Kaya nga kung wala tayong maibigay na material sa iglesia, sa ating kapatid, huwag ka mag-self-pity. Itong gawin mo, ibigay mo ang buhay mo sa Diyos. Hindi ka magbabackslide para may maibigay ka. Hindi. Sapagkat nagsisimula yan sa karanasan kay Kristo. Na hindi natin kailangan patunayan na kaya natin sa sarili natin. Sapagkat sa tuwing nagbibigay tayo rito para patunayan natin na kaya rin natin magbigay, huwag ka nang magbigay. Sa'yo na lang pera mo. Hindi yan ang doktrina ni Kristo. Nagsisimula ang pagbibigay sa pagkilala ng ginawa ni Kristo sa buhay natin. Dahil sasabihin ko sa iyo, kung talagang nakilala mo si Kristo, hindi lang magbabago ang pagbibigay mo, magbabago din ang pakikitungo mo sa kapwa. Magbabago rin ang pakikitungo mo sa buhay. Magbabago rin ang pakikitungo mo sa mga taong walang Diyos. Magbabago rin ang pakikitungo mo sa sanlibutan. Kung magsisimula tayo sa mga pera natin, sa mga abuloy natin, pwede tayong mag-abuloy, pero kaibigan natin ang sanlibutan. Pero worldly tayo, pero wala tayo sa kalooban ng Diyos. Yan ang doktrina ni Kristo sa pagbibigay. Ang inaasam-asam natin yung gantimpala ng Diyos. At kung hindi natin ito nauunawaan, panlabas lamang yan, relihiyon lamang. Kasi kailangan. Pero hindi ka mag-e-enjoy sa ginagawa mong paglilingkod sa Panginoon. At at the end of the day, naibigay mo na lahat, hindi ka pa lumago. Samantalang sinasabi ng Panginoon, at ang Diyos ay pananaganahin kayo sa lahat ng mabuting bagay. Ngunit kung ang puso natin ay nahipo ng biyaya ni Kristo, hindi natin kailangan pilitin ang sarili natin. Dahil sa totoo, mag-uumapaw ang kasiyahan ng ating puso. Kahit gaano kaliit yan. Pag-eksperimentohan natin. Yung gripo na hindi maisara ng maayos, na tumutulo, pumapatak, maliit pero dire-diretso kasi hindi mahigpitan ng maayos. Subukan nating pigilan ng plastic o ng daliri. Maliit lang yung patak nun, pero puputok yun. Mag-uumapaw ang kasiyahan. Mag-uumapaw ang sigasig kahit ang pagtatrabaho natin hindi natin katatamaran. Kahit yung pagtatrabaho natin hindi natin panghihinaan ng loob. Maghahanap pa tayo ng maraming pamamaraan. At hindi tayo mauubusan. At sa bawat desisyon na gagawin natin, sabi ng Panginoon kanina sa Deuteronomy, pagpapalain ng Diyos ang gawa ng iyong kamay. Kaya ang panawagan sa gabing ito, mga kapatid, hindi magbigay tayo. Kung hindi lumapit tayo sa Panginoong Hesukristo na siyang nagturo sa atin, sapagkat nakikita ng Diyos ang puso at alam ng Panginoon na maraming bagay dito sa daigdig na to na hindi natin makikita ang kapalit. Ang dami mong tutulungan ng mga kapatiran mo na sa dulo, hindi pala maglilingkod sa Panginoon. Mag-i-invest ka ng oras pero hindi sila maglilingkod sa Panginoon. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, masanay ka na walang hustisya sa daigdig na to, lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi, patas, mata sa mata, ngipin sa ngipin, huwag ka nang umasa doon. Minsan nagbigay ka na sa kanan,
magbibigay ka pa rin sa kaliwa. At masasaktan ka sa kanang pisngi, ihaharap mo pa rin ang kaliwa. Subalit siyang nagbibigay, ang kanyang katwiran ay hindi mawawala kailanman. Napakarami kong nakita sa gawain ng Diyos na tumagal sa gawain na ang alam lang, sumabit. Hindi na nagana kahit man lang sa aspeto ng pagdidisipulo. Kahit man lang sa aspeto ng paglilingkod ng praktikal, kahit man lang sa pag-uugali, hindi na bago. Bakit? Akala nila ang pagbibigay, yun na yung kabanalan. Hindi, mga kapatid. Sumuko tayo kay Kristo. Yan ang umpisa ng lahat ng mabuting gawa. Sapagkat ang tunay na nagbibigay ay hindi yaong maraming ibinibigay, kundi yaong buhay ang ibinibigay sa Panginoon. Ano si Kristo sa ating buhay? Kapartner, kasosyo? Hindi, mga kapatid. Ibigay natin ang buhay natin sa Diyos. At hayaan natin na maging daluyan tayo. Hindi lamang sa ating mga pamilya, hindi magkukulang ang ating mga anak at ang ating mga pamilya kahit matindi ang kahirapan. Lalo na kung matututo rin sila ng pagkatakot sa Panginoon. Hindi lang tayo magiging ehemplo ng pagbibigay, magiging ehemplo tayo ng mabuting pamumuhay. At yun ang mas dakila sa harapan ng Panginoon. Pagpalain tayo ng Panginoon. Manalangin tayo. O Diyos, kanan o kaliwa ang ginamit namin sa pagtulong sa kapwa, ipinapanalangin namin ang aming puso na maging matapat sa iyo. Ipinapanalangin namin na ang aming pagtitiwala sa iyo ay mag-umpisa sa aming mga puso, sa aming mga isip, sa aming mga panaginip, sa aming mga pangarap, sa aming mga devotion. Dadaloy sa mga relasyon naming personal. Dadaloy sa aming mga pamilya na hangarin po namin na ang aming pamilya ay madala namin sa iyo. Na palalakihin mo ang mga bata sa ang kanilang puso ay kay Kristo. At patungo sa iglesia, at patungo sa charity works, patungo sa mission works. Ipaalala mo sa amin na hindi kami nagre-raise ng pera. Ipaalala mo sa amin na itinataguyod namin ang gawain ng Diyos. At sa pagtatayo ng tahanan, maliban na itayo ng Panginoon ang tahanan, magpapagod sa wala ang lahat na nagtatayo nito. Lahat kami, Panginoon, gamitin mo po kami. Malalim man ang aming pag-uusig, malalim man ang aming karukhaan, at malalim man ang aming pangangailangan. Pagbigyan mo kami ng pusong masaya at bigyan mo po kami ng pusong mahabagin. I-develop mo ang aming mga kakayanan. I-develop mo ang aming mga paglilingkod. I-develop mo ang aming mga isip. I-develop mo ang aming buong pagkatao. Ang mga salita mo nagabay sa aming mga paa, tulungan mo kaming iayon dito ang aming mga pamumuhay. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang aming Diyos.
Ngayong nahaharap kami, Panginoon, sa mga hamon ng pananampalataya, ipakita mo sa amin ang iyong kabutihan. At gawin mo kaming mapagpakumbaba sapagkat wala kaming binibigay na hindi nagmumula sa iyo. At wala kaming ipinaglalaan na oras na hindi muna naging pribilehiyo na mabuhay sa araw na ito. At hindi kami nagkakaroon ng talino na ginagamit sa pagtatrabaho o hindi mo iniingatan ang aming isip. Sumabay pa, Panginoon, ang bumabagsak na ekonomiya at tumataas na mga bilihin. O ito na ang mga tanda ng palalim na kamukhaan. Pero hindi po kami magtitiwala sa aming sarili. Sapagkat isinuko na namin ang buhay namin sa iyo. Gawin mo kaming masikap. Gawin mo kaming matyaga. Tulungan mo na magtutulungan kami. Upang kapag ang buhay ng bawat isa ay matatag at matibay at naawat na kami sa mga bisyo, sama-sama naming itataguyod ang gawain ng Panginoon. Huwag mo nawa kaming payagan na tulungan ang mga kapatid namin kapag ang kanilang hinihingi ng tulong ay ikawawasak nila. Bagkus, Panginoon, gawin mo kaming daluyan ng ikabubuti ng aming kapatid upang matuto rin silang umasa sa iyo at magsikap sa pananampalataya at manalangin at i-apply ang lahat ng mga salita mo. Itayo mo ang mga haligi. At tulungan mo ang ministeryo ng mga kababaihan para suportahan ang mga haligi ng iglesia. Panginoon, maawa ka sa aming mga katawan na mahihina. Ingatan mo ang aming katawang lupa. Pero kung kukunin mo na to sa amin, mas mabuti sapagkat makikita ka na naming mukha at wala nang lahat ng kahirapan at mga pag-uusig. Pero Panginoon, kung gagamitin mo pa kami, maawa ka sa aming mga katawan. Sa gabing ito, nawa aming nakita ang doktrina ni Kristo sa pagbibigay. Alisin mo sa amin ang mga maliliit na ugat ng pagpapaimbabaw. At palaguin mo sa amin ang mga dakila at malalaking mga ugat at pundasyon ng pagluwalhati sa Diyos. At maging masikap kami at maging malakas hanggang sa kami pagkatiwalaan mo ng mga dakilang bagay. Sapagkat ang napagkakatiwalaan sa maliit ay napagkakatiwalaan sa malaki. Purihin ka, Panginoon, sa iyong mga kaloob. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.